Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyu, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang iyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Ito naman po ang isang edisyon ng Ihambalos. Dito po sa Ihambalos Multimedia Channel. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 7, 2021. Kumusta po kayo diyan sa inyo pong mga tahanan? Sa inyo pong mga trabaho? Sa mga oras na ito. Medyo po natagal-tagalan ang ating Ihambalos Multimedia. Hindi po tayo nakapag-live. Ang issue po ngayong gabi ay tungkol po sa nag-viral si Fish Raimundo, Lugaw Queen ng Bulacan. Siya po yung nagharang sa Grab driver o rider na nagdi-deliver ng lugaw mula po sa Lugaw, Pilipinas. Mga kabalitan, sino po itong si Fish Raimundo? Siya po ay isang tanod diyan po sa Barangay Muson, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Siya po ay isang desk officer ng BAUSI diyan. Ano po yung BAUSI? Violence Against Women and Their Children. Yan po sa nasabing barangay. Siya ang humarang sa Grab food delivery rider na naghatid ng lugaw lamang mula sa Lugaw, Pilipinas. Siya ang nagsabi na lugaw is not essential or non-essential. Siya pa rin ang nagsabi na mabubuhay ang isang tao kahit po walang lugaw. Siya rin ang nagpakita sa Grab rider ng city ordinance na may curfew daw ang negosyo na napabibilang sa pagkain. Diyan po sa lugar na yan. Diyan po sa Muson, Barangay Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Yan po
ang naging dahilan para po itong si Peace Raimundo maging viral sapagkat binidyo po ito ni Mr. Marvin Ignacio, yung food delivery rider. Si Marvin Ignacio po ay hindi po pinayagan talaga itong tanod na ito. Bunsod ng sinasabi po nila na curfew ordinance sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. May ordinance po daw ang syudad. Kaya po bawal ang food delivery doon. Ito po ay bunsod rin dahil sa paglaganap, paglobo ng COVID-19 dyan po sa mga lugar ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, at NCR. Ito pong mga probinsyang ito ay under ECQ sa mga oras na ito. Kaya po, nagpalabas ang syudad ng San Jose del Monte ng isang ordinansa. Mula po 6 p.m. ng hapon hanggang 6 a.m. ng madaling araw, curfew na po sila. Kasama na po yung food services. Ngayon, mga kabalitaan. Ito po ba'y sang-ayon sa IETF protocols patungkol po sa ECQ nationwide? Ang IETF, yan po ang nagpapalabas ng legitimate guidelines patungkol po sa ECQ, lalo na po sa mga lugar na nabanggit po kanina. About po sa city ordinance. Tatalakayan po natin yan maya-maya. Kung sino po ang mas mataas, ang ordinansa ba ng isang munisipyo o syudad o ang IETF. Samantala, mga kabalitaan, yan pong barangay na nabanggit ko po kanina, ang barangay captain po doon ay si Marciano Gatchalian. Si Marciano Gatchalian ng barangay Muzon. Bakit po nagtapang-tapangan itong si Miss Raimundo? Kasi nga, mayroon po silang ordinansa. Napanood ko po yung video, paulit-ulit. Paulit-ulit din po sinabi ni Peace Raimundo na ang lugaw is non-essential. Hindi po daw kasama sa basic services para payagan nila nga mag-deliver itong food rider. Ulit-ulit po. In fact, niladlad po niya yung ordinansa doon sa rider. Ganito po, ganyan. Bawal po kayo mag-deliver. Dapat nga po pinto o close po kayo sa mga oras na ito. Sapagkat beyond 6 o'clock na yung pag-deliver
itong Grab food delivery rider. Mga kabalitaan, gusto ko pong basahin sa inyo yung bahagi ng City Ordinance dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Issued on March 28, 2021. Ito po, ang mga negosyo na may kinalaman sa pagkain ay maaaring makapag-operate ng kanilang negosyo mula 5 ng umaga hanggang 6 ng hapon. Bago po tayo magpatuloy mga kabalitaan, tunghayan po natin ang buong balita patungkol po rito sa ating isyu ngayong gabi. Narito po. Na dapat sarado ang lahat ng kainan pagsapit ng curfew. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinagpupulungan pa rin ang Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan ang kanilang ihahaing paliwanag sa DILG tungkol sa lugaw incident na viral sa social media. Yes, essential po ba si lugaw? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential. Kung saan hinarang ng isang opisyal ng barangay ang isang delivery rider dahil hindi raw essential ang lugaw. Galing na mismo sa Malacanang ang paglilinaw na sinusugan pa ng DILG na essential ang food delivery at 24/7 dapat pinapayagan. Nakausap ng GMA News si Pez Raimundo, ang opisyal na umaani ngayon ng matinding batiko sa social media. Pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Pumayag lamang siyang banggitin namin na ang kanya raw pinangahawakan ang City Ordinance ng San Jose del Monte na inilabas ito lang March 28, kung saan nakasaad na lahat ng pagkain ay papayagan pero take out lang. Pero ang operasyon nila, saklaw pa rin ang curfew na mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Kaya ang tindahan ng lugaw na pinagbilhan ng rider, hindi raw dapat bukas sa mga oras na yon. Maglalabas daw siya ng kanyang panig sa takdang panahon. Deactivated na rin daw ang kanyang social media accounts at pawa mga peke daw ang mga kumakalat ngayon na ginagamit ng kanyang pangalan at naglalabas pa ng mga pahayag na galing umano sa kanya. Hindi rin daw siya tinanggal sa trabaho tulad ng kumalat sa social media. Ito pong ordinansang ito ay malinaw na paglabag sa IATF protocols. Ano po? Bakit? Bawal po ito o against sa IATF protocols. Ito pong provision na ito ng ordinansa dyan po sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, sapagkat ang IATF ina-allowed ang food services during quarantine. Na food services, kasama na po yung mga food delivery rider. Iyan po ang malinaw na nakapalaman po sa IATF guidelines. Alam mo po, mga kabalitaan, sa lahat ng LGUs sa buong bansa, mayroon ding mga sariling guidelines patungkol po sa quarantine. Minsan nga po, ganito nangyayari. Nilalabag ang tunay na guidelines mula po sa IATF. Kaya po, ang resulta, nagkakalituhan. Yung tanod naman, yung kanyang pagkaintindi, ay ganito. Bawal kayong pumasok. Ngunit, itong guidelines mula po sa IATF, malinaw pa sa sikat ng araw na pwede po silang pumasok. Ngayon po, ano po ang sabi ng Malacanang, mga kabalitaan? Sabi po ni Harry Roque, ini-interview po siya ng GMA News. Sabi nung reporter, curfew, tapos sabi niya, yung lugaw non-essential, yan. Baka sir,
Iba yung implementasyon sa baba. Ano ba ang policy? Sabi po ni spokesperson Harry Roque ng Malacanang, 24/7 ang food deliveries. Malinaw na sinabi ng Malacanang. Follow-up question pa ng reporter. They are allowed? No? Hindi yung hindi. No? Yung expression po yan. Diyan sa Maynila. No? Ha? Sabi po pa ng Harry Roque. Sabi po niya, oo. Malinaw na pinapayagan itong ating mga food delivery riders na magsagawa ng pag-deliver saan mang panig doon po sa ECQ areas. Sapagkat yan po ay essential. Taliwas po sa sinasabi ni Miss Raimundo na non-essential or not essential. Mabubuhay daw ang tao na walang lugaw. Wow! Mayaman itong si Miss Raimundo. Hindi kumakain ng lugaw. Mayaman. Tinutuligsa po niya yung mga ang makakain na lamang sa pagkainan ay lugaw. In fact, siya siguro ang kutong lugaw. Siya ang dapat ang non-essential diyan sa Muson, sa barangay na yan. Sapagkat napakayabang nitong babaeng ito. Paulit-ulit ng sinabi sa rider. Ang ordinansa. Ang sabi ng rider, mayroon din silang IATF protocol na dala-dala. Ha? Isa po. Ang sabi ng Malacanang through DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ang sabi po, nag-exert naman sila ng effort na magpaliwanag sa mga pulis at yung sinasabi po nating force multipliers katulad po ng mga barangay tanods patungkol po sa ECQ guidelines. Ngunit po, hindi po ang iba talaga nakakaintindi. Ang sinusunod po, yung kagustuhan ng kanilang gobernador, ng kanilang mayor, na taliwas sa national policy. Sa inyo pong lugar, ganun din po ang nangyayari. Kanya-kanyang mga protocols. Lito na ang sambayanang Pilipino kung sino ang susundin. Di po ba? Yan po ang mga tanong po ninyo. May isa po pong nagsabi, ito po'y isa ring DILG USEC, si Ipimako Densing III. Ito po ay in-interview doon po sa 1PH
sa totoo lang na programa. Ito po ay inire noong March 31, 2021. Ito po ang sinabi nitong mukong na ito. Ito po'y kampi kay Pis Raimundo. Ang sabi niya, tama yung sinabi niya. Ang niya, pinapatungkulan po si Pis Raimundo. Sabi niya, kasi non-essential si lugaw. Non-essential si lugaw. Hindi talaga essential si lugaw. Pero kung sinabi niya, essential ang lugaw, yun, tama yun. Ang lugaw, pero si lugaw, ang binabanggit niya, non-essential talaga. Yun sa paningin namin. Paningin nitong Yusek Epimaco Dinsing III. This statement was entirely irrational. It was out of context. Mga kabalitaan. It doesn't make sense at all. This statement was a product of maneuvering the issue to shun from public accountability. Kaya tinira niya yung aspito sa paggamit ng salitang Filipino. Ngunit hindi niya alam yung nagsalita, yun ang mali ang grammar ng Filipino. Si Pis Raimundo, unang-una. Dalawa pong salita ang ating didiinan po rito. Yung paggamit ni Pis Raimundo ng salitang si at nitong kumag na Epimaco Dinsing the Third, dyan po sa DILG, ang salitang ang. Mga kabalitaan. Magbalik tanaw po tayo sa ating high school Filipino. Ang salitang si, mga kabalitaan, si. Si Pedro ay matalino. Ngunit sa Spanish po, ang term na yan, ang equivalent po niyan sa English ay yes. Yes. Si, senyor. Ibig sabihin, yes, sir. Pero sa ating salita, iba po ang kahulugan. Ito po ay isang pangtangi. Isang pangtangi. Ginagamit bilang isang pangtangi. Pangalang pangtangi, mga kabalitaan, mga kababayan. Or proper noun. Ito rin ay pangtukoy ng ngalan ng tao. At bilang singular noun, mga kabalitaan. Halimbawa, yung tinuran ni Pis Raimundo na si lugaw ay non-essential. Totoo po naman, mali talaga yung si na ginamit sapagkat ay isang common noun. Sapagkat marami pong uri ng lugaw. Mali po. Dapat talaga ang ginamit niya ang, sapagkat ang ay ginagamit sa common noun, hindi po specific. Katulad po, halimbawa, country. Yan po ay isang common noun. Ang
proper noun, yan po ay Philippines, Canada, etc. Ha? Kung sinabi nitong rider, si Peace Raimundo ay pasaway, yan po ay tama. Sapagkat si Peace Raimundo ay isang proper noun, pangalan ng isang tao. Ha? Ngayon, pumunta po tayo sa ang. Katulad po sa sinabi ko kanina, ito po ay isang common noun. Ginagamit sa common noun. Ha? Pwede sa tao, hayop, bagay, lugar, mga kabalitaan. Ngayon, ito yung issue nitong si Ipimako Dinsing na sinabi niya, ang tama daw na sinabi sana ni Peace Raimundo ay essential ang lugaw. Essential ang lugaw. Essential ang lugaw o non-essential ang lugaw. Ha? Kasi po, sinasabi ko kanina, not specific. Ang tinira ngayon ni Ipimako Dinsing, yung technical, yung grammar. Noong nagsasalita. Ngayon po, tandaan po natin, yung pangyayaring iyon, yung isyong iyon, ay taliwas sa ganoong topic or issue. Ang issue po doon, walang iba. Diyan po sa Barangay Muson, ay yung localized curfew na pinapatupad at ang pag-uugali ng 3 tanod. Kasama na po dyan si Peace Raimundo. Hindi po ang issue tungkol po sa grammar, sa paggamit ng salitang si or ang. Wala pong isyong ganun dyan. Ha? Kaya po sinabi ko, itong statement na ito ay out of context. Hindi po issue. Kung ano man sinabi ni Peace Raimundo o gumamit man siya ng salitang si lugaw, ay hindi essential. Hindi po yan issue. Kundi ang issue, yung localized curfew at ang kanyang pag-uugali doon po sa rider. Kahit ginamit niya ibang mga salita, kahit nagkawindang-windang yung grammar niya sa Filipino, wala tayong pakialam doon. Sapagkat hindi naman yan ang issue. Ako'y walang pangkondina kay Peace Raimundo. Kahit sinabi ng si lugaw, okay lang. Sapagkat ang kanyang tinutukoy ay lugaw. Talagang lugaw ang tinutukoy niya. Ito namang DILG secretary na ito. Ginawang technical yung issue. Ha? Para lamang kampihan itong si Peace Raimundo. Siguro malaki ang pagkagusto niya sa tanod na ito. Ha? Kahit balik-balik na rin natin yung mga grammar na yun, wala po akong pakialam. As long as nagkakaintindihan po kayo. Ha? Hindi po tayo nasa loob ng eskwelahan na ang topic ay tungkol po sa grammar. Ha? Kung nasa loob ng eskwelahan, ang topic is about grammar, then that is the right time
to discuss such. Pero kung wala po. The fact remain that Fish Raimundo, kasi po yung PH, ang kanyan sa English ay F, ang pronunciation. Kaya nalilito ako dito sa pangalan niya. Minsan F, minsan P. O dito tayo sa P. Fish Raimundo. Raimundo's wrongdoing is completely punishable under IATF guidelines. Totoo po naman, nilabag po niya ang IATF guidelines patungkol po sa ACQ. Yan po sa lugar ng Bulacan. Ngayon po, dapat po lahat tayo, lalo na po yung ating mga local officials mula po sa barangay. Ang iba po siguro, hindi pa po ito alam. Kaya po gusto ko pong i-discuss sa inyo. Ito pong tungkol sa isang parang isang technical na bagay o legal na bagay. Patungkol po sa ordinance ng isang probinsya, ng isang syudad, ng isang munisipyo, at ng isang national, yung sinasabi po nating protocols na ipinalabas po ng IATF. Ito pong Interagency Task Force sa ating COVID-19. Pasensya na po kayo, minsan may naririnig po kayong sasakyan sapagkat malapit po kami sa National Highway. Just around the corner po. Siguro mga 5 meters away. Ngayon po, balik po tayo. In this case po, sa kaso ni Fish Raimundo, when there is an apparent conflict of two provisions between two regulations, the IATF protocols and LGU's ordinance regarding quarantine guidelines. Ang tanong, the question is, sino po ang masusunod? Yan po ang katanungan po siguro ninyo, mga kabalitaan. What is more superior of the two? Kayo po, ano ang naiisip po ninyo? Yung IATF o yung local ordinance? Ang sagot po ay ang IATF. Bakit po nasabi ko? Ito po ay base sa mga natutunan natin. Nabasa po natin. Theoretical po ito. Sapagkat ang IATF, ang implementation po nito is nationwide. Samantalang, itong ordinansa ng isang munisipyo, dyan lang yan. Localized lang po yan ang implementasyon. Isa pang dahilan po, bakit mas mataas ang IATF protocols sa ordinance? Ang
ginagawa ng LGUs natin sa buong bansa. Just a duplicate copy of the IATF protocols. Yung mga ordinansa po nila, kinapi lang doon sa IATF protocols. Worst is, mga kabalitaan, ang iba, binabago po nila. Katulad po sa nangyari dito po sa Bulacan. Iniba yung guidelines patungkol po doon sa food services. Ipinagbawal yung food deliveries. Dapat kayo, diyan po sa mga LGUs, hindi na kayo gumagawa. Just adapt the guidelines para wala ng kalituhan. Ang pangtatlo pa po na rason, bakit mas mataas ang IATF protocols kaysa sa ordinance. Ang lahat ng LGUs sa buong bansa ay under ng IATF. Ano man po ang palisiya ng IATF, iyan po din ang polisiya ng buong LGUs. Ngunit ang ginagawa po talaga nitong ating mga LGUs, itong ating sangguniang panglalawigan, sangguniang panlunsod, sangguniang pambayan, gumagawa rin ng kani-kanilang ordinansa patungkol po doon, o kundi executive orders na minsan ang iba doon taliwas, salungat sa sinasaad sa IATF. Kaya po, ang resulta nga, kalituhan ng sambayanan. Paano po natin ito may iwasan, mga kabalitaan? Noon, sinabi po ng National Headquarters ng IATF, magkaroon ng unified guidelines. Ibig pong sabihin, isa lang ang susundin ng guidelines patungkol po sa ECQ o lahat mang uri ng quarantine. Kundi isa lang po ang masusunod, ang IATF guidelines. Yan po ang sinabi nila. Ngunit po, taliwas po yan sa gusto nilang mangyari. Noong mga nakaraang buwan, nagbahayag na naman itong si IATF. Tingnan po natin. Gumamit po ako ng IATF. Sabihin naman itong si Ipima ko, dinsing. Mali. Anong pakialam mo, dinsing? Magdinsing ka na lang. Magdinsing ka na lang kasama si Peace Raimundo. Ito yung inyong dinsing, Yung inyong dinsing, ganito, Ulitin natin. Kailangan po yung LGUs natin pagbawalan nitong IATF
na gumawa ng kanilang guidelines patungkol po sa ECQ o ano man niya, Q na yan. Banana Q, kamuti Q, dito lang po sa ating bansa, only in the Philippines. Marami pong Q. Quarantine ay MECQ, ano pa yon? ECQ, marami. Ngunit, ngayon, sa panahong ito, pangalawang wave na ito ng pandemya, imbes na bumaba po dahil po sa available na po dito sa ating bansa ang COVID vaccine, parang wala pong visa yung mga vaccine na yon. Record high po tayo. Minsan dumating ang araw 9,000 o mahigit pa yung ating daily cases. Di po ba? Dito lang po sa ating bansa, talagang maraming queue. Marami din pong guidelines, sandamakmak. Si gobernador mayroon. Si mayor mayroon. Ang IETF, ang national mayroon. Ngunit, hindi po malabanan ang COVID-19 sa mga guidelines po nila. Lousy guidelines. Pandalawa pong rason para nating maiwasan yung conflict. Patungkol po dito sa ECQ, MECQ guidelines. Dapat ang LGUs, lahat pong LGUs sa ating bayan, kahit ikaw po ay under ECQ, MECQ, as I said, hindi na po kayo gagawa ng guidelines. Ang gagawa po sa inyo, yung national headquarters, opo, ng IATF. Ang dapat na lang po ninyong gawin, mga kabalitaan, mga politicians dyan, ay ang implementasyon ng guidelines. Wala na po kayong ibang gagawin, kundi ganun na lamang. Isa na lamang. Iyan ang magkakaroon po tayo ng sinasabing unified guidelines. Hindi yung gawa kayo dito, gawa roon. Kaya yung sambayanan, katulad doon sa Barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan, nagkalituhan. Yung tanod, mas mataas yung kanyang ordinansa. Yung rider naman, mas mataas yung kanyang dinadala sapagkat IETF protocols. Yung dalawa, walang alam kung sino ang susundin po roon. Kung ako po ang nalagay sa ganung sitwasyon, malamang, isinampal ko yon, yung IETF protocols sa tanod na lalaki. Tanungin ko siya, sino ang masusunod? Ang syudad ninyo o ang national government? Yung IETF. Yung sanggunang panlunsod dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi po sa pagtutuya ko sa inyo. Mahina po yung inyong ordinansa. Sana po,
kayo ay managot dyan. Ha? Alam ko po, may abogado dyan. Yan sa sanggunian. Panlunsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Di po ba? Bakit hindi po niya alam? Ha? Na dapat hindi po tayo gumawa ng ordinansa o provision ng ordinansa na labag doon sa national policy ng IETF. Di po ba? Ako nga po hindi abogado. Ha? Pero po alam ko yan. Ha? Diyan po sa sangguniang panlunsod ng San Jose, Bulacan o San Jose del Monte, Bulacan. Ha? Kaya po ang iyong kababayan dyan nalilito sa inyo dahil po sa protocol ninyo. Ha? Anong gagawin po ninyo? Punitin ninyo yung protocol ninyo at sundin nyo yung IETF protocols. Yan ang tandaan po ninyo. Kaya naman itong tanod ninyo, nakita ko sa video, akala mo kung sino, niladlad yung ordinansa. Hindi naman niya nalalaman. Oo, totoo po. Marunong siyang magbasa. Ngunit hindi po niya alam yung IETF protocols patungkol po sa food services. Ha? Ang alam po lang niya, yung ordinansa nagbabawal doon po sa mga food services. Diyan po sa Barangay Muson. Kaya po ito si Barangay Captain Gatchalian, dyan po sa Barangay Muson. Isa ka rin, may pagkakamali rito. O isa ka rin walang alam kung sino ang susundin sa dalawang regulasyon na ito. Kasi hindi po ninyo na proper na orient ang mga tanod po ninyo. Isa na kung alam po ninyo na mayroon pong ganyan na ordinansa, sabihin po ninyo sa mga tanod po ninyo, huwag natin itong susundin sapagkat ito ay paglabag sa IETF protocols patungkol po sa ACQ. Simply as that. Kaya lang, ito namang si Barangay Captain Gatchalian, nahiya kay Mayor. Nahiya kay Mayor, kay Vice Mayor, kay Konsyal. Malapit na ang eleksyon. Di po ba? Sinabi ko na po yung pangtatlo na dapat pong gawin para po maiwasan yung conflict. Kailangan po yung IETF at saka yung DILG natin ma-proper orient yung ating mga LGUs patungkol po sa ACQs. Para po maiwasan ang ganitong mga pangyayari uli. Tandaan po natin, anumang bagay na sinulat natin, kapag hindi naintindihan ng isang tao, ng isang miyembro ng ating lipunan, yan po ay pagsisimulan ng hindi pagkakaunawaan. I-orient natin yung mga tanod na ganito, ganyan ang gagawin po ninyo. Ang susundin ninyo ang mas mataas. Katulad po sa isang batas.
yung special law, assuming, Republic Act nga, something like that, Republic Act 7016. Tapos, yung ating Constitution, yung provision doon sa Constitution, ay nilabag po noong Republic Act 7610. Assuming lang po, hindi po ito totoo. Nilabag yung ating Constitution. Ngayon, ang tanong, sino po ang masusunod? Ang Constitution o yung special law, yung Republic Act? Ang sagot po, ang ating Constitution. Kaya nga po, mayroon po tayong sinasabing anti-constitutional or unconstitutional na isang batas na naglabag sa ating Constitution. Katulad po sa pinagdidibatihan diyan po sa Supreme Court, yung pong anti-terror law. Anti-constitutional po daw yon, kaya po pinapawalang bisa ng ibang mga grupo. Yan po. Halimbawa naman, alisin natin yung Constitution, special laws versus ordinances ng ating mga LGUs. Ang masusunod po dyan, ang special law. Yan po ang katotohanan. Kaya po, in this case, ang masusunod po, ang IETF. Kung ganyan po ang mangyari po sa inyo, alam na po ninyo kung ano ang gagawin. Kailangan po lang ninyo alam ang IATF protocols para magkaroon po kayo ng ideya kung ano po ang sinasabi doon sa ordinansa ng inyo pong lugar na labag doon sa IATF. Ngayon po, nakita ko po yung video na nag-public apology po ang 3 tanod, kasama na po dyan si Peace Raimundo, 2 lalaki, yung isa daw yung nangharas, malaking mama, at itong si Kapitan Marciano Gatchalian. Sa aking YouTube ay aking ipapakita po ito. Yung public apology. Doon pa lang po, talagang mayroon na pong nilabag. Alam po ni Kap, kasi Malacanang na yung nagsabi. Pero kung ang Malacanang hindi po nagsabi na ganon, o pinapayagan, ay hindi. Siguro si Kapitan sasabihin, ay tama kami sapagkat may ordinansa kami. Hindi po ba? Totoo po yan. Kaya lang, yung DILG at ang Malacanang ay nagsalita. Kaya, nag-public apology po itong 4. Ang sabi pa po, ang sabi ni Peace Raimundo sa mga ulat, hindi po daw siya sinibak ni Kap. Dapat nga po talaga sibakin siya. Incompetent ang isang tanod na ganoon. Kapag wala ka pong kasiguruduhan sa sinasalita mo, be humble. Baka yung sa kabilang panig ay mas may alam sa iyo. Yun nga nangyari kay Peace Raimundo. Yung rider, ang mas may alam sa kanya tungkol po
sa IETF protocols. Mga kabalitaan, siguro po na-analyze na po natin ang issue po ngayong gabi. Sana po hindi po kayo magsawa na manood sa ating programang Ihambalos Mo. Dito po sa Ihambalos Multimedia Channel. Huwag po kayong makakalimot mag-subscribe po sa ating YouTube channel, Ihambalos Multimedia Channel. Salamat po sa nag-subscribe, sa mga nag-view sa aking Facebook page. Salamat po. Sa palagian ko pong sinasabi dito po sa aking programa, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Huwag nating gawin ang tama ay maging mali. Ang mali maging tama. Mga kabalitaan, salamat po sa inyong pakikipagdaupang palad sa inyong pong lingkod sa gabing ito. Sa muli po, ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam. Marami pong salamat sa lahat. God bless us all. Ito po ang inyong lingkod. Sa muli, si Mr. Uragon ng Bayan.